Sigurado ba kayo sa gusto niyo mangyari? Kapag hindi niyo binigay sa akin ang aking prinsesa, ibabaon ko kayong lahat dito sa pinagmamalaki ninyong lupa. Emong, alam mong hindi namin magagawa ang hinihingi mo. Alam niyo naman kung anong gabi ngayon, hindi ba? Alam namin yon. Alam namin na malakas kayo ngayong gabing to. Pero kahit anong mangyari, hindi namin hahayaang manaig ang kabuktutan mo! Ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay isang bagay na nangyayari sa likod ng ating paningin mula pa nung una. Ang dulo ng labanang ito ay walang kasiguruhan. Iisang bagay lamang ang may katiyakan. Ang lipon ng kabutihan ay patuloy na ipaglalaban ang ating kaligtasan. Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay halaw sa karanasan ni June ng Capiz. Narito ang kanyang kwento. Parang June, sigurado ka na ba talaga magre-resign ka na? Hindi mo ba ako mamimiss? Paano na ako kung wala ka, pre? Parang Maynard naman, alam mo naman ang rason, hindi ba? Isa pa, hindi ko na kasi kaya magtrabaho pa dito eh. Siguro magpapahinga na muna ako. Tapos tsaka ako mag-a-apply sa iba. Baka multuhin na din yung bahay ni nanay kung hindi ko pa matitirhan. Parang matanda naman to eh. Hindi na uso yung ganon, pre. Nakakalimutan mo yatang nasa probinsya ang lilipatan ko. Oy, kung may oras ka ha, dumalaw ka naman minsan doon. Basta tawagan mo ako kung maraming chicks doon. Mabilis pa kay Flash, makakarating ka agad ako ron, pre. Ang harot mo talaga, sira ulo ka. Uy, hindi ka tulad mo, loyal tapos pinagpalit sa iba. Oy, peace tayo ha. Loko, bahala ka na nga dyan, mauna na ako. Nag-resign si June sa kanyang trabaho. 5 taon din ang tinagal niya sa kumpanyang yon. Bukod sa kinakailangan niyang tirahan ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ina, nagkaroon sila ng problema ng kanyang nobya dahil nabuntis ito ng isa sa mga kasama niya sa trabaho. At dahil doon, nagpasya si June na umuwi ng probinsya upang makalayo at makalimot. Alam niya na mga panahong yon ay meron na siyang sapat na ipon upang makapagpahinga ng ilang buwan. 3 taon nang walang naninirahan sa bahay ng kanyang ina mula nang ito'y pumanaw. Makaraan ng halos 2 araw na pagbiyahe sa barko, ay narating na ni June ang baryo ng kanyang ina. Pagbaba ni June ng tricycle, ay sinulubong kagad siya ng isang matandang lalaki. Si Mang Pio. Si Mang Pio ang kinikilalang leader ng lugar na yon. Oh, June. Ikaw na pala ang titira dyan sa bahay ni Lucia. Mag-isa ka lang ah. Wala ka bang kasama? Hindi ka pa ba nag-aasawa? Kayo ho pala, Mang Pio, magandang araw po sa inyo. Oo, kakauwi ko lang po ngayon dito. At sa ngayon po, ako lang mag-isa. Wala pa po akong asawa eh. Ang medyo nahihiya pang banggit ni June sa matanda. Aba, huwag kang malungkot. Tamang-tama yan. May mga ipakikilala ako sa iyo sa mga susunod na araw. Magaganda ba ngayon? Yung isa medyo matandang dalaga nga lang, kaya medyo masungit. Pero meron ding namang mga kaedad mo, tsaka kung makakasundo mo ang mga yon. Hindi na ho, Mang Pio. Kagagaling ko lang din ho sa relasyon kasi. Ganun ba? O sige, walang problema. Napadaan lang naman ako. Papunta ako doon sa may kabilang kanto. Wala kasing malapit na tindahan dito sa atin, kaya medyo mahaba-haba itong lalakarin ko para makabili ng ilang kakailanganin.
Ari nga at may listahan ako. Kasi baka, alam mo, nasa edad kong to ay makalimutan ko pa. Nakakapagod magbalik-balik kung sakali. Ganun ho ba? O sige po, Mang Pio, mag-iingat ho kayo. Nagulat si John nang biglang nagbago ang tono ng matanda. Tumitig sa kanya si Mang Pio na malalim. Sabay sabing, "Ikaw din, iho. Mag-iingat ka. Lagi kang magsasara ng bahay, lalo na kung sasapit ang dilim. Huwag mong hayaan na bukas ang mga bintana mo. Lalo na at nag-iisa ka lang dyan." Pagkatapos nun, ay lumakad na palayo si Mang Pio. Naiwan naman si June na nakatayo lamang doon habang tinitingnan ang matandang naglalakad palayo sa kanya. Ilang segundo rin siya nakatayo roon nang may masmasan si June ay naglakad na ito patungo sa bahay ng kanyang ina. Sa paglalakad na yon, ay hindi mapigilan ni June na mapamangha sa ganda ng lugar. Ang sarap talaga ng hangin dito. Sariwang-sariwa. At tulad ng huling nagpunta ako dito, nung teenager pa ako, napakatahimik at napakapayapa. Tamang-tama ang naging desisyon ko na pumunta dito. Maghahapon na nang mapagdesisyon na ni June na tumambay sa labas ng bahay. Hindi pa naglilipas ang ilang minuto nang isang babae ang lumapit sa kanya. Hindi pa man niya nababanggit ang kanyang pangalan, ay sunod-sunod na ang mga naging tanong ng babae sa kanya. Medyo nailang ang binata dahil sa sobrang daldal ng babae. Nang makakuha ng pagkakataon, ay nagsalita si June. June nga pala ang pangalan ko. At tungkol nga pala sa tanong mo kung magtatagal ako rito. Parang ganun na nga. Sa katunayan, plano kong buksan ulit itong tindahan ni nanay. Ngumiti ang babae sa kanya at nagpasalamat pa ito. Dahil nga, medyo malayo ang pinakamalapit na tindahan sa lugar nila. Ilang minuto pang maghiliw na nagkwentuhan ng dalawa hanggang sa nagdesisyon na ang babaeng magpaalam sa kanya. Makalipas ang ilang araw, may narinig si June na kumakatok sa kanyang pintuan. Nang mga sandaling yon, ay nag-aalmusal siya sa kusina. Pambihira, sino kaya to? Ang aga-aga naman. Sandali! Pagkabukas ni June ng pintuan, nasa harapan niya ang kanyang kaibigang si Maynard. Hey! What's up? Uy, Maynard! Ano ginagawa mo dito? Wow, nakalimutan mo yatang taga rito rin ako. Oo, alam ko yun. Pero wala ka man lang nasabi sa akin uuwi ka rin pala dito. Kung may plano ka rin pala, edi sana nagsabay na lang tayo. Hindi pare, kasi no isang araw lang ako sinabihan ni mama. Pinauwi ako malay ko ba naman. Bakit ka naman pinauwi ng mama mo? Nako, napakalalim na kwentuhan pa yan. Huwag mo na intindihin, basta ang importante, nandito na ako. Magkasama na tayo ulit, tol. Appear! Appear ka dyan. Sabihin mo, wala lang talagang tiwala sa iyo ang mama mo. Siguro nalaman niya na wala na ako sa Maynila, na hindi na tayo magkasama. Baka mapahamak ka dun. Kaya pinauwi ka na lang. Alam niya kasi na mapapariwara ang buhay mo kung hindi tayo magkasama. Aisha! Pakapi nga! At magkasabay na nga nag-almusal ang magkaibigan. Hoy June, nakita kong ayos na yung tindahan ng nanay mo Pero napansin ko meron pang mga kahoy doon sa labas. Para saan yun? Plano ko kasi magtayo rin ng bilyaran. Alam mo na, para may dagdag kita. Alam mo, ang galing mo talaga pare. Napakatalino mo.
Jun! Andiyan ka ba sa loob? Uy, si Mang Pio yun ah. Dumungaw si Jun sa bintana. Mang Pio, tuloy po kayo. Nandito po kami ni Maynard. Pagkapasok na matanda, maupo po kayo. Ano pong atin? Eh wala naman. Napadaan lang ako rito upang silipin ang kalagayan mo. Pareho na pala kayong nandito. Nakarating nga sa akin na pinauuwi ka ng mama mo, Maynard. Pero akala ko sa 1 linggo pa. Totoo po yun, Mang Pio. Dapat sa 1 linggo pa. Kaya lang naisip ko wala ho kasing kasama tong si paring Jun dito. Baka ho malungkot ito at mag-iiyak araw-araw. Siya nga pala. Yung mga tinatayo mong negosyo, Jun, magkasosyo ba kayo nitong kaibigan mo? Naku, Mang Pio, hindi po. Wala akong budget para sa ganyan. Ito lang ho talaga si Jun ang mainam sa pag-iipon. Kaya niya nagagawa makapagtayo ng mga ganyang negosyo. Alam niyo naman, ang lamang ko lang ho talaga dito kay Jun, gandang lalaki. Napailing na lamang si Jun sa tinuran ng kaibigan. Nakakatuwa talaga kayo magkaibigan. Pero alam mo, Maynard, may punto ka rin naman. Maigi rin naman talaga na nagpapakasaya habang bata pa. Hindi katulad ko. Dilipasan na lang ako ng panahon kakatrabaho. Hindi ako masyado nakapagsaya nung kabataan ko. O pare, narinig mo yun? Sabi sa'yo dapat magsaya tayo habang bata pa tayo Mang Pio, pagsabihan nyo nga ho ito si Jun. Napaka-boring na tao. Lalo na ho sa babae, napaka-pihikan. Minsan lang pumili, nadedenggoy pa. Hayaan mo, iho. Meron akong ipapakilala sa kanya. Sigurado kong hindi niya yun matatanggihan. Dahil bukod sa mabait, ay napakaganda. Pagkarinig noon, ay biglang tumayo si Maynard at lumapit sa matanda. Sabay bulong dito. Mang Pio, may ganyan naman pala kayo. Bakit di nyo na lang sa akin ibigay? Hoy, Maynard, maupo ka nga. Ikaw pa na may kilalang napakatulis. Matulis ka pa sa pako. Kaya kay Jun ko na lamang ibibigay. Tahimik lamang si Jun na nanunood sa dalawa. Hindi naman ito mapigilang mapangiti dahil sa mga naririnig nito. Nang hindi na makatiis ang binata, ay binago na nito ang usapan. Mang Pio, gusto niyo bang mag-almusal muna? Ay, nako, hindi. Napatagal ako dito. Sige, salamat na lang. May aasikasuhin pa talaga ako. Sinadya lang talaga kita. Siya, sige. Dito na muna kayo. Mauna na ako sa inyo, ha? Mang Pio, huwag kayo mauuna. Ay bata pa kayo. Sira ulo. Ay siya, makaalis na nga. Ginugol ni Jun maghapon sa pag-aasikaso sa kanyang itinatayong tindahan. Si Maynard naman ay nagdesisyong manatili doon at tulungan ang kaibigan. Maya-maya pa ay may napansin si Maynard. Jun, pare. Halika, tingnan mo to. Ha? Ano yun? Ayun Grupo ng mga tao na naglalakad sabay-sabay. Akala mo nagpuprosesyon. Hindi naman piyesta dito sa atin ngayon. Oo nga no. At para silang nakahood o may nakasaklob sa ulo nila. Ano kaya yung mga yan? Wala naman akong maalalang may ganyang grupo dito sa atin Oo nga eh. Sino kaya sila? Uy, tingnan mo. Napansin mo ba? Lahat sila nakuyuko na parang hindi tumitingin sa mga tao. Tsaka sino ba namang matino ang magpoprosesyon ng gantong oras? Mag-aalas 8 na. Oo nga pala. Mag-alas 8 na. Hoy, hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Nako, hindi kita pwedeng iwan dito, pre. Sabi ni Mama, uso daw ang mga aswang dito sa lugar natin ngayon. Kaya bawal kang mag-isa. Ano ko ba naman, Maynard? Bata pa lang tayo, usap-usapan na yan. Ba't ba naniniwala ka pa rin sa mga ganyang bagay? Sige na, umalis ka na. Kaya ko na sarili ko. Pero, sigurado ka ba? Oo, sige na, layas na. Habang minamasdan ni Jun ang kaibigang naglalakad palayo, ay naalala rin ito
ang mga sinabi sa kanya ni Mang Pio. Ay, dalawa na silang nagpapaalala sa akin na mag-ingat ah. Ano bang meron dito? Itong mga taong to. Tsaka hindi naman ako batang paslit para paalalahanan pa nilang mag-ingat. Kaya ko nang pangalagaan ang sarili ko. Tsaka aswang? Mga siraulo. Ay, Makapagligpit na nga. pagkatapos ayusin ang mga gamit, ay nagdesisyon na si June na magpahinga. Ngunit dahil sa dami ng iniisip, ay hindi rin ito makatulog. Huli na nang mapansin niyang 3:00 na ng madaling araw. Pambihira. Putol-putol ang tulog ko ah. Kung susumahin baka wala pang 2 oras yung tulog na nagawa ko. Makalabas nga. Nag-init ng salabat ang binata. Pagkatapos magsalin sa tasa, ay nagdesisyon itong magpahangin sa labas. Hindi pa nagtatagal, ay biglang nakaramdam si June ng pag-ihip ng malakas na hangin. Hindi maiwasang magtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Hindi malaman ni June kung ito ay bunga ng lamig o ng mga narinig sa kaibigan at kay Mang Pio. Nasa ganung pagmumuni-muni ang binata nang bigla itong makaramdam ng tapik sa kanyang balikat. Halos mapatalon si June sa gulat. Paglingon niya, nasa likod niya ang babaeng kausap niya nung nakaraan. Jesus Mariosep, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Ba't nandito ka? Napansin din ni June na kasama ng babae si Mang Pio. Mang Pio, kayo pala. Hindi ko kayo kaagad napansin. Napakaaga ata ng gising mo, iho. Nandito nga pala kami upang formal kong ipakilala sa iyo itong si Irene. Kahit nagtataka si June kung bakit ganong oras na isip ni Mang Pio na pumunta sa kanya at ipakilala ang dalaga, ay ngumiti na lang ito bilang tugon. Siya nga pala, kung nagtataka ka kung bakit 3:00 sa madaling araw kami nandito, dahil merong kasalan dito kila Irene. Siyempre, maagang naggagaya ka mga tao. Kaya hinila ko muna itong si Irene upang ipakilala sa'yo. Sakto naman, nagising ka. Opo. Nagkausap na po kami nito ni Irene nung isang araw. Ay ganun ba? Di maigi. Malay natin baka sa susunod kayo na ang ikasal. Nanlaki ang mata ni June sa narinig. Alam mo June, apo ng kaibigan ko itong si Irene. Mabait na bata ito. Kaya tsaka kung madali kayong magkakapalagayan ng loob. Siya sige. Medyo naabala ka na namin. Baka gusto mo nang bumalik sa pamamahinga. Mauuna na kami ha. Nakakailang hakbang pa lamang si Mang Pio nang muli itong lumingon kay June. May nakalimutan ho ba kayo, Mang Pio? Dahan-dahang lumapit ang matanda sa binata. Sabay sabing, pinapaalala ko ulit sa'yo, mag-iingat ka, June. Dapat na mga ganitong oras ay hindi ka naglalabas. Nagulat pa ang binata nang bigla siyang hawakan sa balikat ni Mang Pio. May pagkahigpit ang hawak nito. Pumasok ka na sa loob. Sige po. Papasok na po ako maya-maya. Biglang naramdaman ni June na lalong humigpit ang pagkakahawak ng matanda sa kanyang balikat. Hindi, June. Pumasok ka na ngayon. Doon biglang nakaramdam ng takot si June. Sige po, papasok na po ako. Dali-daling humakbang si June papalapit sa kanyang pintuan. Pero bago pumasok, ay muli nitong nilingon na matanda. Ngunit wala na si Mang Pio. At wala na rin ang dalagang si Irene. Doon biglang naramdaman ni June ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Kaya dali-dali itong pumasok ng bahay. Kinaumagahan
Habang nagbabantay si June sa kanyang bilyaran, ay dumating ang kaibigang si Maynard. Oy, pre! Mukhang dami tao ngayon ah. Malakas ang kitaan no? Sakto lang. Huwag ka na makigulo pa ha. Hindi ka naman nagbabayad eh. Mabihira ka naman oh. Hindi ako maglalaro. Nandito ako para balitaan ka. Ano yun? Alam mo ba pre? Nawawala si Mang Pio. Ano sinasabi mong nawawala? Eh, kausap ko lang siya kanina madaling araw eh. Nandun siya sa kasalan kina Irene. Anong kasalan? At sinong Irene? Si Irene, yung babaeng nireto sa akin ni Mang Pio. Aba, dito ka pala din makakapag-asawa eh. Maganda ba? Pwede na. Sakto lang. Basta, si Mang Pio nawawala simula kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Huwag kang dyan. Tinatakot mo lang ako eh. Sabi ko naman sa'yo, nakausap ko si Mang Pio kaninang madaling araw. Kaya baka naman kung nasaan lang yun. Pagkarinig nun, ay hindi na kumibo pa si Maynard. Sa paglipas ng ilang linggo, iba't ibang tao na ang nakakasalamuhan ni June. Dahil araw-araw ay iba't iba ang tumatambay sa kanyang bilyaran. At dahil doon, kahit papano ay lumakas din ang kanyang kita. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ng binata sa mga nangyayari sa kanya. Napansin din ni June na araw-araw nagpupunta doon ang dalagang si Irene. Nung mga unang araw ay halatang walang interes ang binata sa dalaga. Lalo pat napapansin nito ang pagpapakita nito ng motibo sa kanya. Ngunit dahil na rin sa madalas nitong pagpunta doon at sa giliw nitong kausap, ay gumaan na rin ang pakiramdam nito kay Irene. Natutuwa rin si June dahil bukod kay Maynard ay meron na rin siyang ibang nakakausap. Habang tumatagal ay mas nararamdaman niya ang tuwa tuwing nandun sa kanyang harapan si Irene. At napapansin niya rin ang nararamdamang lungkot tuwing hindi niya ito nakakausap. Ang kaibigan niya namang si Maynard ay nasanay na ring nakikitang madalas magkasama ang dalawa. Kaya't nang minsan itong bisitahin ng kaibigang si June at wala ang dalaga ron, ay nagtaka ito. Aba, himala ah. Wala si Baby Loves mo dito ngayon ah. Baby loves ka dyan. Mayos ka nga. June, linawin mo nga sa akin. Nililigawan mo ba siya o nililigawan ka niya? Ano bang pinagsasabi mo? Walang ligawang nagaganap. Sige na, magkwento ka na. Wala ka ba bang plano bumalik na Maynila ha, Maynard? Ito naman oh, nagalit ka agad. Pero para sagutin yung tanong mo, wala na talaga. Sasamahan ko na lang si Mama dito. Masyado na nga kasi delikado ang lugar natin. Alam mo ba ang usap-usapan? Ano na naman yan? May mga buto daw ng tao na natagpuan doon sa kabilang barangay. At ang nakapagdududa rito, nagsimulang mangyari yan nung magsimulang mawala ang mga tao dito sa atin. At ito pa isa, alam mo ba, si Mang Pio hindi pa din nakikita. May lumulutang na kwento na nagbakasyon daw dun sa anak niya. Wala naman nakakaalam kung saan yun. Kaya hindi sigurado kung nawawala ba o nandun nga sa sinasabing anak niya. Alam mo pre, malakas ang kutob ko. May kinalaman ng mga aswang dito. Pambihira ka naman, June. Dinamay mo pa yung mga walang kamuwang-muwang na aswang kung totoo ngang may aswang. Meron talagang aswang pre. Maniwala ka sa akin. Alam mo, yung iba sa kanila nagpapanggap na tao. Ito ha, kapag nakasalubong ka ng mga ganon, huwag kang titingin sa mata nila. Kasi meron silang kakayahan na manghipnotismo. At ang paniniwala pa, meron namang mababait na aswang. Sila yung tipong ayaw tumitig sa mga tao para maiwasang aksidente nilang mahipnotismo ang mga ito. Marami kasing iba't ibang uri ng aswang pre. Saan mo naman nalaman yan? Kay Mama! Kinikwento ni Mama sa akin. Alam mo, kulang ka lang sa ligo. Nangangalingaso ko kayo. Amoy bayabas ka na pre. Umuwi ka na lang, maligo ka at matulog. Alam mo pre,
Yan ang secret weapon ko sa mga chicks. Alam mo bang itong hinahanap-hanap nila sa akin? Sira ulo ka talaga, Maynard. Tsaka isa pa, huwag ka nga masyado magpapaniwala sa mga ganyang kwento, ha? Kwento ng lumang panahon pa yan eh. Iba na yung panahon ngayon, pare. Mabuti pa samahan mo na lang mama mo. Baka kinakain na siya ng aswang doon. Uy! Pambira ka na, huwag ka magbiro ng ganyan. Sige na, uwi na nga ako. Pagkasabi nun, ay mabilis nang tumakbo palayo si Maynard. Dalihan mo pre, baka tuhod na lang yung natitira sa nanay mo. Sira ulo! Baliw talaga tong si Maynard. Pagtalikod ni June upang bumalik na sa bilyaran, ay nagulat ito na mayroong nakatayo sa kanyang likuran. Ay Sus Maria Josep, munti ko pa ho kayong mabangga, pasensya na po. Sino ho kayo? Pasensya ka na rin. Hindi ba bago ka lang dito? Oo. Sino ho ba kayo? At anong kailangan niyo sa akin? Ako si Emong. Kagawad ako dito sa lugar na to. Binabalaan kita. Kung maaari, ay lisanin mo na ang lugar na to. Ano? Nagbibiro ho ba kayo? Bakit naman po ako aalis dito? Pag-aari ng pamilya ko ang lupa at ang bahay na to. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Masyado ka na nakakaabala at nakakatawag ng pansin sa mga katulad nila. Kaya umalis ka na. Ano bang sinasabi niyo? At sinong sila? Kung hindi ka makikinig sa akin, bahala ka. Basta binabalaan kita. Hindi niyo ba pwede ipaliwanag sa akin yung sinasabi niyo? Para mas maintindihan ko kayo. Tumitig lamang si Emong kay June. Hindi ito tumugon. Bagkus ay tumalikod ito at nagsimula ng lumakad palayo. Si June naman ay naiwan dong nakatayo at nakatulala, na balot ng kaba at pagtataka. Kinabukasan ay walang masyadong tao sa bilyaran. Habang nakaupo si June at nagkakape, ay dumating ang kaibigang si Maynard na hindi kagad napansin ng binata. Uy, June! Tulala ka na naman. Ano bang meron? Ikaw pala, Maynard. Kanina ka ba dyan? Hindi, kararating ko lang. O siya nga pala, balita na sa buong barangay na kayo na daw ni Irene. Swerte mo, brother. Sobrang ganda pala ng magiging asawa mo. Balita pa na sobrang sipag nun. Ano? Wala namang ganun Walang ligaw ang nangyari. Walang kami. Sayang, chick na chick pa naman si Irene. Pero pre, may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yon? Alam mo ba, may bali-balitang aswang daw yung babaeng yan. Nakita mo naman sobrang puti. Alam mo, Maynard, may balita din ako sa'yo. Ano yun? Chismoso ka. Lang yang to. Di ka lang pala babaero. Nuknukan ka pa ng chismoso. Uy, pinabalitaan lang kita. Alam ko naman kasing wala kang alam sa mga nangyayari dito sa barangay natin. Hindi sa wala akong alam, pare. Wala lang talaga akong pakialam. Uy, mali yan. Dapat may pakialam ka. Dahil magiging asawa ka na ng isa sa pinaka chick na babae dito sa barangay natin. Naku, yan ka na naman eh. Ewan ko sa'yo. Umuwi ka na lang sa inyo. Totally wala rin namang masyadong naglalaro dito. Magliligpit ako ng maaga. Oh, yun naman pala eh. Hayaan mo nang tulungan kita. Tapos dito na rin ako makikitulog. Wala ka kasing kasama. Baka madali ka ng aswang. Puro ka aswang. Puro ka aswang. Ano ka? 10 taon? Nagpapaniwala ka sa mga ganyan. Umalis ka na. Anong alis? Hindi ako alis. Dito ako matutulog. Sasamahan kita. Ayoko. Naghihilik ka eh. Ako, magtsatsaga ka sa hilik ko dahil hindi ako aalis dito. Sasamahan kita ngayong gabi. At least, kung may umataking aswang, magkasama tayong dalawa. Gusto mo lang ba talaga akong protektahan o naduduwag ka? Baka naman pag may umataking aswang sa atin ako pang magtanggol sa'yo. Nasaan ba nga pala ang nanay mo? Andon, pumunta kila ate. Hindi na ako sumama, ayoko ron. Pag-aalagain lang ako nun ng anak niya. O siya, sige. Dito ka na matulog. Pero hindi tayo magsasama doon sa kwarto ko Maingay ka eh.
Mamili ka. Doon ka sa kwarto ni nanay o doon ka sa sala matulog? Teka ha. Alam ko na. Doon ako sa kwarto mo. Hindi nga kasama yun sa pagpipilian, pre. Ang kulit mo naman. Nagkasundo na lamang ang dalawa na sa sala matutulog si Maynard. Hindi pa naglalalim ang gabi at papatulog pa lang ang binatang si June nang marinig niya ang pagkatok ni Maynard sa pintuan ng kanyang kwarto. Pare! Parang June! Buksan mo yung pinto, dali! Parang June! Dali-daling bumangon si June at inis na pinagbuksan ng pintuan ng kaibigan. Ano ba yun, pre? Pambira ka na, mapapatulog pa lang ako eh. Hindi mo ba narinig yun? Ang ano? Yun oh! Yun, may umaalulong na aso sa labas! Oh, ano naman ngayon? Hindi mo ba alam ang kasabihan? Kapag may umaalulong na aso, ibig sabihin may gumagalang aswang. Diyos ko po, eto na naman tayo, Maynard. Kakapakinig mo yan sa kwento ng mga matatanda eh. Araw-araw ko naririnig yung aso na yan na umaalulong. Wala naman ako nakikitang aswang. Alam mo pre, paraning ka lang. Nagbibisyo ka ba? Pabihira ka naman, Jun, no? Alam mo naman di ako naggaganon, inom lang. Tsaka babae. Ayun, no? Narinig mo? Parang may naglalakad sa bubong. Di mo ba naririnig? Oo, pre. Naririnig ko. Baka naman pusa lang yun. Ay, Maynard, maaga pa akong gigising bukas. Pwede ba? Bumalik na tayo sa pagtulog. Bumalik ka na dun sa sala. Pre, hindi pusa yun. Naririnig mo ba? Pre, kung hindi pusa yan at kung tao yan, di sana lumalagotok na yung bubong. Maalay naman natin, nagpanggap lang na pusa yung aswang. Ay, wala ka ng pag-asa, pre. Bumalik ka na rin, matulog na tayo. Wala nang nagawa ang binatang si Maynard, kundi sundin ang inutos ng kaibigan. Bumalik na to sa sala at nagtalukbong ng kumot. Habang si June naman ay bumalik na rin sa kanyang higaan. Sandaling nag-isip ang binata. Inisip nito ang mga sinabi ni Maynard sa kanya. Pero pinilit niya itong iwaksi sa kanyang isipan. Pusa lang yan. Pusa lang yan, matulog ka na. Kinaumagahan. Oh, ang aga mo yatang nagising. Kape tayo. Paano naman? Hindi ako masyado nakatulog dahil sa'yo. Bukod dun sa mga pinagsasabi mo kagabi, dinig na dinig pa kita. Pabaling-baling ka dun sa sala. Bukod dun, nung nakatulog ka na, ang bihira, dinig na dinig ko yung hilik mo, pare. Pasensya ka na, ha? Siya nga pala, grabe pala talaga ang lala ng pagpaparamdam ng mga aswang dito sa inyo. Ang aga na namang kwentuhang aswang to. Hindi ba pwedeng mamayang hapon na yan, pre? Totoo naman eh. Pre, ayoko na pag-usapan yung ganyan topic. Pare, hindi ka pa talaga natatakot? Tigilan mo nga ako, Maynard. Pagkatapos mag-almusal ng dalawa, ay napagdesisyon na nila na tumambay sa harap ng tindahan. Hindi pa nagtatagal ang pamamalagi nila ron nang dumaan ang dalagang si Irene. Kitang-kita ni Maynard ang tamis ng ngiti ng dalaga habang papalapit ito sa kanila. Nang makarating ito sa harapan ni June, ay yumuko ito upang halikan sa labi ang binata. Hindi rin nagtagal ang dalagang si Irene. May iniabot lamang ito kay June at bigla rin nagpaalam. Nang makalayo-layo na ang dalaga, tsaka nagsalita si Maynard. Ayos ah. Hindi pala gusto, wala palang ligawan ha. Tapos may tuka ang nagaganap dito. Nahihiyang napakamot sa batok si June. Hindi alam ang sasabihin sa kaibigang si Maynard. O ano yung inabot sa'yo? Ito. Bibingka. Kainin natin mamaya. Ang aga niya dito ha. Saan daw ang punta nun? Maaga talagang dumadaan niya sa Irene dito. Kasi tumutulong siya sa paglilinis doon sa eskwelahan. Yung kasi ang trabaho ng mama niya.
May magulang pa pala siya? Oo, hindi lang siya nakatira doon sa mama niya. Sa gitna ng pagkwekwentuhan ng dalawa, ay muling dumaan ang grupo ng mga tao na napansin nila nung nakaraan. Pre, ayun na naman sila oh. Yung mga nakatalukbong na hindi tumitingin sa mga tao. Para na naman sila nagpo-prosesyon. Oo nga no. Wala ka bang chismis tungkol sa mga yan? Ayan ang sinasabi ko. O di interesado ko na rin sa chismis ngayon. Sira ulo. Ano na? Anong alam mo tungkol sa kanila? Araw-araw sila naglalakad magkakasama tapos hindi sila tumitingin ng diretso sa mga nakakasalubong nilang tao. Tingnan mo, kung hindi sila tumitingin sa paligid, doon lang sila sa kalsada nakatingin. Pare, hindi naman sa naniniwala na ako sa'yo ha. Pero, di nga kaya aswang yung mga yan? Diba, isa yun sa mga basihan ng mga aswang tulad ng sinabi mo? Hindi ko sigurado pre. Pero sabi ni mama, maaga raw talaga naglalakad yung mga yan. Pumupunta sila dun sa may sakahan. Tapos, sabay-sabay din silang umuwi. Kaya, kung titingnan mo, para silang nagpo-prosesyon. O parang nagpo-protesta. Merong mga nagsasabi na hindi naman daw aswang yung mga yan. Tignan mo, yung kasama nila, yun. Yung may itsurang lalaki. Kagawad dito yan. Bakit nga ba hindi sila tumitingin sa mga tao? Tsaka tingnan mo, para silang mga suma na balot na balot. Mukhang ayaw maarawan. Diba? Kamo ganun ang mga aswang. Hoy, yung boses mo. Huwag masyadong malakas, baka marinig ka nila. Sabay na lamang pinagmasdan ng dalawa ang paglayo ng grupo. Kinahapunan. Maynard, tauhan mo muna tong tindahan. Ipapasok ko lang muna yung mga gamit ng bilyaran dun sa bahay. Sige pare, akong bahala dito. Pagpasok ni June ng bahay, ay nagulat siya dahil nakatayo sa gitna ng sala ang lalaking nakausap niya nung nakaraan. Ang lalaking nagpapaalis sa kanya. Ang kagawad na si Emong. Ano ginagawa mo dito? At paano ka nakapasok? Hindi ba sinabihan kita na umalis ka na bago ka pa mapahamak? Pigil ang galit na huminga ng malalim si June. Wala akong nakikitang magandang dahilan para sundin ko ang inuutos mo. Tsaka naturingan kang kagawad ng lugar na to. Bakit bigla-bigla kang pumapasok sa mga bahay nang walang paalam? Imbis na diretsong sagutin ni Emong ang tanong ni June, ay isang matalinghagang pangungusap ang sinabi nito. Huwag niyo kaming pinagbibintangan sa mga nawawalang tao dito. Hindi kami ang kumuha sa kanila. Ano? Anong sinasabi mo? Doon biglang napansin ni June na ang mga itim sa mata ng kausap ay biglang naging kulay pula. Nakita niya rin ang biglang pagngalit ng mga ugat nito sa noo at sa leeg. Ano ka? Aswang ka ba? Ngunit imbis na sumagot, ay biglang lumakad palabas ng bahay ang kagawad na si Emong. Pilit naman siyang hinabol ni June, ngunit mabilis na nakalayo si Emong. Hoy! Bumalik ka rito! Narinig naman ni Maynard ang pagsigaw na yun ng kaibigan, kaya mabilis itong lumabas ng tindahan upang alamin ang nangyayari. Nakita ni Maynard na nag-iisa lamang si June. Hoy pare, sinong kaaway mo dyan? Wala. Ba't nagsisisigaw ka dyan? Sinabi nang wala eh. Sige na, bumalik ka na doon sa tindahan. Tutuloy ko na itong pagliligpit ko dito. At tumalikod na si June, habang naiwan naman si Maynard na nagkakamot ng ulo sa pagtataka. Maya-maya pa, habang nagbabantay ng tindahan si Maynard, ay nakita niya ang dalagang si Irene na papalapit doon. Mabilis na tinungo ni Maynard si June sa loob ng bahay. Pare, si Irene nasa labas. Anong gagawin nun dito?
Maghahapunan kami. Sige na, sarado mo na yung tindahan tapos umuwi ka na. Ang bira ka naman talaga, pre. Pag si Irene, handa kang asikasuhin. Ako, pinagtatabuyan mo ko. Ay, nagdrama ka pa. Sige na, dito ko na rin kumain. Pagkatapos nilang maghapunan, ay nagpaalam na rin si Irene sa dalawa. Sige, Irene, ingat ka. Ganda niya talaga, pre, no? Jackpot ka. Ano bang plano nyo? Magpapakasal ba kayo o magsasama na lang? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tumahimik ka nga. Pare, pag magkasama kayo nun ni Irene, ano naman pinagkukwentuhan nyo? Alam mo, sa totoo lang, simula na nagkikwento ka naman kung ano-ano sa akin, yun na rin ang madalas namin pag-usapan. Yung tungkol sa mga aswang na sinasabi mo. Talaga? Ano naman nasabi niya? Natatakot din siya. Minsan nga, nasabi niya na gusto niyan dito na lang mamalagi sa bahay. Dahil wala naman siyang kasama dun sa tinitirhan niya. O siya, sige, magligpit na tayo para makapagpahinga na tayo. Bago pa tumalikod si June, ay napansin niyang biglang sumeryoso ang mukha ng kaibigan. Ngunit sinadya niya na lang na huwag na itong pansinin. Kinagabihan, mag-aalas 11 na ng gabi. Naalimpungatan si June nang kumatok si Maynard sa kanyang silid. Ang ipinagtataka ng binata ay ang tila seryosong tinig ng kaibigan habang tinatawag nito ang kanyang pangalan. June, buksan mo tong pinto. Agad naman binuksan ni June ang pintuan ng kanyang kwarto. Aasarin niya pa sana ang kaibigan. Ngunit nagulat siya na makita ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Maynard? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Imbis na tumugon ka agad, ay pumasok si Maynard sa loob ng silid. Dire-diretso to sa may bintana. Oh, ba't sinasara mo yung bintana ko? Doon humarap si Maynard sa kaibigan. Dala pa rin ito ang seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. John, aalis muna ako. Pero pangako mo sa akin na hindi mo bubuksan tong bintana mo at ilalak mo maigi ang pintuan dun sa kusina at maging yung pintuan sa sala. Sa maikling sandaling yun ay napuno ng pagtataka ang isipan ni John. Ano ba nangyayari sa'yo, pare? Tsaka saan ka pupunta? Maghahating gabi na, oh. Huwag ka na maraming tanong, pre. Basta sundin mo lang yung sinabi ko. Maliwanag. Oo, sige. Yun lang pala eh. Hindi ko bubuksan yung bintana at isasara ko maigi yung mga pintuan. Magaling. Sige. Aalis na ako. At lumakad na nga ng palayo si Maynard. Narinig na lamang ni June ang pagsara ng pintuan sa sala. Dali-dali naman tong tumungo sa kusina at sinara na rin ang pintuan doon. Maging ang ibang bintana sa bahay ay sinara niya na rin. Kahit punong-puno ng pagtataka ang kanyang isipan, ay minabuti niyang sundin na lang ang inutos ng kaibigan. Pagkahiga nito, ay meron siyang isang kakaibang napansin. Bakit parang sobrang tahimik yata ngayong gabi? Wala akong naririnig na asong kumakahol. Maging yung asong laging umaalulong, hindi ko siya naririnig ngayon. Kahit ihip ng hangin, hindi ko naririnig. Ano ba itong nangyayari ngayong gabi? Ay, ba't ko ba inaalala pa yung mga yon? Mas maigi nga tong ganito, tahimik. Mas madali ako makakatulog. At makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na nga nakatulog si June. Kinaumagahan, maagang naghanda ng bilyaran si June. Sakto, Lunes.
Marami maglalaro ngayon. Pagkatapos niyang ayusin mga gamit ng bilyaran, ay dumiretso na rin to sa may tindahan. Makaraan ng ilang oras, ay nagsimula nang magtaka si June. Ano bang nangyayari ngayong araw? Bakit hindi dumating si Maynard? Si Irene din hindi nagpakita. At higit sa lahat, bakit walang bumibili? Wala ring dumating na maglalaro ng bilyar. Ng mga sandaling yon, ay napagdesisyon na ni June na lumabas sa kalsada. Nagpalingalinga ang binata. Ano ba nangyayari sa lugar na to? Bakit walang katao-tao? At ang tahimik. Ultimo mga hayop hindi ko naririnig. Ano ba nangyayari dito? Ang pinakamalapit na bahay sa tindahan ni June ay halos isang kanto rin ng layo. Pinilit si Pati ni June kung may tao sa bahay na yon. Ngunit wala siyang nakita. Nasa ganong sitwasyon si June nang bigla na lamang nitong maramdaman ang pag-ihip ng malamig na hangin. Doon na nagdesisyon si June na bumalik sa tindahan. Lumipas pa ang ilang oras. Pambihira, mag-aalas 6 na. Wala pa rin ako nakikita ni isa mang tao. Ano pa nangyayari sa lugar na to? At si Maynard, wala pa rin siya hanggang ngayon. Magsasara na ako. Doon na lang ako sa loob ng bahay. Hindi na maganda tong nangyayaring to. At gano'n na nga ang ginawa ng binata. Ng mga sumunod na sandali, ay pinilit pa rin ni June na umaktong normal ang lahat sa kabila ng mga nangyayari. Pasado 8:00 ng gabi, tapos na maghapunan ng binata at papasok na dapat ito sa kanyang silid upang magpahinga. Nang bigla niyang marinig ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Natigilan ng binata. Tila binuhusan ito ng malamig na tubig dahil sa buong maghapon, yun pa lamang ang ingay na narinig niya. Nagdadalawang isip si June na buksan ang pintuan. Sino yan? Sino yung kumakatok? June! Si Maynard to, pare. Buksan mo yung pinto. Bago pa man buksan ang pintuan, ay sumilip muna sa may bintana si June. Doon niya nakita sa Maynard. Kasama nito si Mang Pio at ang nobyang si Irene. Magkahalong pagtataka at takot ang biglang bumalot sa buong katawan ng binata. Dali-dali niyang binuksan ang pintuan. Wala naman sabi-sabing pumasok ang tatlo. Si Mang Pio at ang dalaga ay diretsong umupo sa may sala. Samantalang si Maynard naman ay tinulungan si June na isara ang pintuan. Pagkatapos noon, ay dali-daling tinungo ni Maynard ang kusina upang siguraduhin nakasarado rin ang pintuan doon. Pagbalik ni Maynard sa sala, Pare, nakasarado ba ang mga bintana sa mga kwarto? Oo. Di ba yun ang bilin mo? mabuti. Halika, maupo tayo. Hindi. Okay lang ako nakatayo. Umupo ka. Ang kailangan ko, ipaliwanag niyo sa akin kung ano itong nangyayari dito. Tumingin lamang ang tatlo sa kanya. Nakakabinghing katahimikan lamang ang natanggap na tugon ni June. At dahil doon, ay tila nakaramdam ng inis o galit ang binata. Ano ba? Ano bang nangyayari? At bakit nakatingin lang kayo sa akin? Alam niyo bang sa buong maghapon wala akong isang taong nakita rito sa lugar na to?
Tapos biglang darating kayong tatlo. Lalo ka na, Mang Pio. Ang balita ko nawawala ka. At bakit magkakasama kayong tatlo? Doon tumayo si Irene. Nilapitan nito ang binata. Niyakap niya ito na mahigpit at inayang umupo sa tabi nito. Hindi naman na nagmatigas pa si June. Pasensya na kung nakapagtaas ako ng boses. Pero nagtataka talaga ako sa mga nangyayari dito. Sana man lang may paliwanag akong makuha. Doon biglang nagsalita ang matandang si Mang Pio. Maynard, Tumingin si Maynard kay Mang Pio. Makaraan ng ilang segundo ay tumayo si Maynard at lumabas ng bahay. Teka, saan ho pupunta si Maynard? huwag mo na siyang pansinin. Kailangan niya magbantay sa labas. Magbantay? Bakit? Anong babantayan? Ano ho ba talaga nangyayari dito, Mang Pio? Doon biglang humigpit ang pagkakahawak ng dalagang si Irene sa kanyang kamay, na para bang pilit siyang pinapanatag nito. Makinig kang maigi sa sasabihin ko. Ang lugar na ito ay kakaiba. Sabihin na natin na ito ay pagitan ng liwanag at dilim. Ito ang lugar kung saan nagsasalubong ang katotohanan at kababalaghan. Pagkasabi nun, ay biglang tumayo si Mang Pio. Marahil ay kahit papado, pamilyar ka na sa mga aswang. Lumingon na matanda sa kanya, na tila ba naghihintay sa kanyang tugon. Dahan-dahan namang tumango ang binata. Sa napakatagal na panahon, itong lugar na to ang naging lugar kung saan naglalaban ang mga aswang at ang mga katulad namin. Ano hong ibig niyong sabihin katulad niyo? Ano ho ba kayo? Kami ay mga babaylan. Ako, ang pamilya ni Maynard, ang ilan sa mga taga rito, at maging ang angkan ninyo. Etong bahay na ito, napaka-importante nito sa amin. Napakalalim ng kasaysayan ng bahay ninyong ito. Ano? Mang Pio, naguguluhan po ako. Anong ibig niyo sabihin malalim ang kasaysayan nitong bahay namin? Etong tahanan ng inyong angkan ay ang itinuturing na sentrong lugar ng aming grupo, sapagkat nakatirik ito sa lugar na kung tawagin ay Ilihiyos, ang lugar kung saan malakas ang aming kapangyarihan. Biglang inilahad ng matanda ang kanyang palat. Manood ka. Muntik mapatalon sa gulat ang binata nang makita niyang may namuong apoy sa palad ni Mang Pio. Maya-maya pa ay isinara na ng matanda ang kanyang kamay at nawala ang apoy. Pagkatapos noon ay muling naupo ang matanda at nagpatuloy sa kanyang paglalahad. Ngayon ang ika-6 na pagbilog ng buwan. Ito ang sandali kung saan nasa rurok ang gutom ng mga aswang. Ito rin ang mga sandali na aming iniilagan, sapagkat sa gabing ito'y humihina ang aming kapangyarihan at lumalakas naman ang mga halimaw. Kung napansin mo na tahimik ang lugar kanina, yun ay dahil nilikas namin ang mga tao. Kaya rin wala ako nitong mga nakaraang araw ay inihahanda ko ang lugar na kanilang paglalagian. Bakit po? Sapagkat ito ang gabi kung saan umaatake ang mga aswang. Kung ganun, bakit hindi niyo ho ako nilikas? Sa parehong dahilan
kung bakit ipinilit sa'yo na manahin ang bahay na ito. Dahil hindi maaaring walang nakabantay dito. Lalong humihina ang lakas namin kapag ganon. Pagkasabi nun, ay biglang pumasok si Maynard. Mang Pio, nararamdaman ko na sila. Ha? Ano sinasabi mo, Maynard? Sinong sila? Pre, pasensya ka na kung naglihim ako sa'yo. Yung mga nakikita nating grupo ng tao na parang nagpo-prosesyon, yun yung mga aswang. Teka, kasama dun yung kagawad na si Emong ah. Ibig mo sabihin aswang din si Emong? Oo, ang totoo niyan pare, si Emong ang nagmana ng pamumuno ng mga aswang. At yun ang dahilan kung bakit nandito si Irene. Nanlaki ang mga mata ni June. Anong ibig mo sabihin, pare? June, matagal nang sinusuyo ni Emong yan si Irene. Hindi niya lang magalaw-galaw yan dahil kabilang sa Irene sa angkan ng pinakamalalakas na babaylan. Kaya pinlano niya na ngayong gabi dukutin si Irene kung saan mahina ang lakas ng mga babaylan. Totoo yun, June. At kaya dito namin siya dinala. Dahil mas malakas kami sa lugar na ito. Mas mapoprotektahan namin si Irene. At ikaw na rin. Teka, kung meron pang ibang babaylan, bakit kayo lang nandito? Nandun sila sa lugar kung saan inilikas namin ang mga tao at nagbabantay. Magsasalita pa sana si June nang biglang sabay na tumayo si Mang Pio at ang kaibigang si Maynard. Nandito na sila. Sabay na binuksan ng dalawa ang kanilang mga palad kung saan nabuo ang naglalagablab na apoy sa kanilang mga kamay. At mula sa labas ng bahay, Alam kong nandyan kayo. Lumabas kayo. Ibigay niyo sa akin ang aking kabiyak. doon naramdaman ni June ang biglang paghigpit ng kapit na Irene sa kanyang mga braso. Napansin niya ang pagngilid ng luha sa mga mata nito. June, lalabas kami ni Maynard. Huwag mong iiwan si Irene, maliwanag. Opo. Teka, wala ba akong pwedeng gawin upang makatulong ako? Dito ka lang pre. Kami nang bahala. At lumabas na nga si Mang Pio at Maynard. Sarado ang pintuan at maging ang mga bintana, kaya hindi makita ni June ang mga kaganapan sa labas. Ngunit dinig na dinig niya ang usapan ng mga ito. Sigurado ba kayo sa gusto niyo mangyari? Kapag hindi niyo ibinigay sa akin ang aking prinsesa, ibabaon ko kayong lahat dito sa pinagmamalaki ninyong lupa. Emong, alam mong hindi namin magagawa ang hinihingi mo. Alam niyo naman kung anong gabi ngayon, hindi ba? Alam namin yon. Alam namin na malakas kayo ngayong gabing to. Pero kahit anong mangyari, hindi namin hahayaang manaig ang kabuktutan mo. Kung ganon, mga kasama, sugod! At doon nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Mang Pio at ni Maynard kontra sa grupo ng mga aswang. Dinig na dinig ni June at Irene ang mga kahindik-hindik na kaganapan sa labas. Maynard, sa kaliwa mo! Apo! Yeah! Isang malaking bolang apoy ang pinakawalan ni Maynard na siya naman tumama sa papalapit na aswang. Ah! Ang bawat tamaan ng apoy ng dalawa ay mabilis na naglalagablab at natutupok. Habang nagaganap ang mainit na labanan sa labas, ay biglang bumukas ang pintuan sa kusina. Ah! Si Emong! Maynard! Magpiyo na dito si Emong! Hindi ka nila maririnig dahil abala sila na kalabanin ng mga alagad ko. Ang kahindik-hindik na sambit ni Emong habang dahan-dahan itong papalapit sa dalawa. Naramdaman ni June na yumakap na mahigpit sa kanya ang dalagang si Irene. Huwag kang mag-alala, mahal.
Kahit anong mangyari, hindi ko hayaang makuha kanya sa akin. Naririnig mo ba sinasabi mo? Sa tingin mo may magagawa ka sa akin? Ha? Sasagot pa sana ang binatang si June. Ngunit nagulat na lamang siya nang sa isang iglap ay nasa harapan niya na ang halimaw na si Emong. Bigla siya nitong hinawakan na mahigpit sa braso at hinagis na tila ba isang laruan. Yeah! Ramdam ni June ang sakit ng kanyang katawan nang bumangga siya sa matigas na pader ng kanyang bahay. Walang kwenta. Gusto ko pa sana makipaglaro sa iyo. Pero hindi ikaw ang tinungo ko rito. Ang tanging pangkay ko ay ang aking prinsesa. Pagkasabi nun, ay biglang hinablot ng aswang na si Emong, si Irene. Pilit na nagpupumiglas ang dalaga sa mahigpit na hawak ng aswang. Ng mga sandaling yon, ay pinipilit ni June na makatayo. Layuan mo siya, halimaw! Isa ka lamang bubuit. Kaya hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Hahayaan ko na lamang ang mga alagad ko na pagpiestahan ang katawang lupa mo. Tatalikod na sana si Emong habang hawak pa rin ang dalagang sa Irene nang bigla siyang lundagin ni June. Ngunit imbis na matinag ang aswang, ay ngumiti lamang ito at dahan-dahang nilingon ng binata. Matigas talaga ang ulo mo. Gusto mo talaga mamatay sa mga kamay ko? Biglang hinablot ng aswang si June. Hinawakan ito sa leeg at sabay hinagis muli. Pagkatapos nun, ay itinulak nito sa Irene. Diyan ka muna, prinsesa. Meron lamang akong kakatayin. Huwag kang aalis. Sabay lumingon ito kay June at naghanda sa matinding pag-atake. Bigla itong lumusob, ngunit nagulat siya nang isang malaking bolang apoy ang sumalubong sa kanya. Hindi makapaniwala ang aswang sa nakita. Paano ka nagkaroon yan? Napatitig ang aswang sa mga kamay ni June at nagulat siya sa kanya nakita. Karaniwang kulay dilaw ang apoy ng mga babaylan. Ngunit sa pagkakataong ito, kulay asul ang apoy na naglalagablab sa mga palad ng binata. Hindi maaari ito. Hindi maaari ito. Matagal nang namatay ang supremo ng mga babaylan. Nang mga sandaling yun ay biglang bumukas ang pintuan ng sala. Si Mang Pio at si Maynard. June! Irene! Nang mga sandaling yon, ay nalipol na ng dalawa ang mga aswang sa labas. Pumasok sila ng bahay upang tulungan ng binata. Ngunit nagulat sila sa kanilang nakita. Mang Pio! Si June! Nakatayo si June sa gitna ng sala. Nakatitig ito sa aswang na si Emong na nakahiga sa kanyang harapan. At ang mga palad ni June ay naglalagablab ng kulay asul na apoy. Mang Pio, tama bang nakikita ko? Oo, Maynard. Nagbalik na ang Supremo. Narinig din yun ng aswang na si Emong. Lalo itong nagalit. Hindi pwede! Hindi pwede! Bigla itong tumayo upang sugurin ng binatang si June. Bigla namang inunat ni June ang kanyang mga braso at itinutok ang mga nakabukas na palad sa papasugod na aswang. Sa isang iglap ay nabalot ng napakainit na asul na apoy ang aswang na si Emong. Sa isang iglap lamang ay nasunog ang halimaw. Bumagsak ito. Nawala ng buhay. Kasabay nun ay tumumba rin si June. Nawala nito ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na si June. Napansin niyang nasa loob na siya ng kanyang silid. Katabi nito si Irene. Habang nakatayo sa kanyang gilid, si Mang Pio at ang kaibigang si Maynard. Ano hong nangyari?
Anong huli mong naaalala, iho? Malabo po. Parang sinugod po ako ni Emong. Tapos, natumba ako. Hinila niya si Irene. Kaya, sumugod ako sa kanya. Teka, parang naalala ko nakatayo ako sa gitna ng sala at naglalagablab ang mga kamay ko. Katulad po nung nangyari sa inyo ni Maynard. Pero parang may kakaiba. Ang kulay. Tama, ang kulay ng apoy. Hindi po siya dilaw. Kulay asul. Ano ang pakiramdam ng apoy na yon sa iyo, mga palad? Malamig po siya. Parang yelo. Pero hindi siya masakit. Tama. Tumingin ang matandang si Mang Pio kay Maynard. Siya na nga ang itinadhana, Maynard. Ngumiti ang binatang si Maynard. Habang si June naman ay patuloy pa rin naguguluhan. Ano ho bang nangyari sa akin? Makinig kang maigi, June. Ang nangyari sa'yo ay isang beses lamang nangyayari sa loob ng 100 taon. Ang tawag dyan ay ang pagsanib ng espiritu ng supremo ng mga babaylan. Ano po? Anong ibig niyo sabihin? Ang supremo ng babaylan, ang pinakamakapangyarihang babaylan sa kasaysayan. At kada 100 taon ay pumipili ito ng isang tagapagmana. At sa pagkakataong ito, ikaw yun, June. Ha? Tumingin si June sa kaibigang si Maynard. Maynard, ano to? Ngumiti si Maynard. Magandang bagay yan, pre. Ibig sabihin, ikaw na ang pinakamakapangyarihang babaylan sa panahong ito. June, ikaw na ngayon ang pinakamalakas sa sandata laban sa kadiliman. Alam kong mahirap itong tanggapin sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Gagabayan ka namin. Ituturo namin ang lahat ng dapat mong malaman. Sa ngayon, magpahinga ka. At magdiwang ang iyong puso. Sapagkat isang angkan ng mga aswang ang nalipol natin ngayong gabi. Ngunit tandaan mo, marami pa ang angkan ng mga aswang na nasa paligid. At ikaw ang mangunguna sa pakikibaka laban sa mga iyon. Na mga sandaling yon ay punong-puno pa rin ng katanungan at pag-aalala ang kalooban ng binatang si June. Ngunit nang biglang yumakap sa kanya ang kasintahang si Irene, tila ang lahat ng yon ay panandali ang napawi. At ng mga sandali ding yon ay nagbukas ang bagong kabanata sa buhay ni June bilang ang supremo ng mga babaylan.